Bago natin simulan ang panalangin ito, tanggapin ninyo ang paanyayang ito na ginawa ng may malasakit at pag-ibig pastoral kung ang channel na ito ay naging lugar ng inyong pakikipagtagpo sa Diyos. Isang espasyo ng kaaliwan at pagpapatibay ng pananampalataya. Ihinihiling ko sa inyo na nang may kapayakan, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Yang galaw na ito ay nakatutulong upang maihatid ang panalangin ito sa ibang kaluluwa na nangangailangan din ng paggaling, pag-asa at pagpapanumbalik. I-activate ang notifications upang ang bawat bagong sandali ng panalangin ay makarating sa inyo bilang pang-araw-araw na tawag sa presensya ng Panginoon. Ngayon itipon ang inyong puso, patahimikin ang mga isip at hayaang ang panalangin ito ay maging tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi tayo nakaharap sa mga salitang walang kabuluhan, kundi nakaharap tayo sa buhay na Diyos na nagpapagaling, nagpapalaya at nagpapanumbalik. Iharap sa Panginoon ang karamdaman ng katawan, ang mga sugat ng kaluluwa, ang mga alalahanin ng pamilya, at ang lahat ng bumabagabag sa inyong buhay. Nang may mapagkumbaba at nagtitiwalang pananampalataya, simulan natin ang panalangin ito ng magkasama na may katiyakang dinidinig ng Panginoon ang panawagan ng mga naghahanap sa Kanya nang may tapat na puso at hindi kailanman nagiging walang bahala sa samon ng Kanyang mga anak sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Unang bahagi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang may walang hanggang habag, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan ngayon nang may taos pusong pananampalataya. Kinikilala ang aking kaliitan at ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Pinagmamasan kita bilang ang lumikha, tagapagtaguyod at tagapagpanumbalik ng lahat ng bagay, at sa iyo ko iniaalay ang tahimik na panalangin ito na nagmumula sa kaibuturan ng sugatan kong kaluluwa. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mo akong pagalingin sa lahat ng nagpapahina at naglilimita sa akin, sapagkat matibay akong naniniwala na sa iyo ay walang imposible at ang iyong pag-ibig ay mas dakila kaysa anumang karamdaman. Hesukristo, anak ng Diyos na buhay, manggagamot ng mga kaluluwa at ng mga katawan. Naaalala ko ang iyong paglalakad sa gitna ng mga may sakit. Hinahawakan ang mga hindi maaring hawakan at ibinabangon ang mga nanlulumo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Lumalapit ako sa iyo tulad ng ketongin sa Ebanghelyo, hindi umaasa sa aking sariling kabutihan, kundi sa iyong walang hanggang habag. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin at nagtitiwala ako na ang iyong kalooban ay laging buhay, pagpapanumbalik at kaligtasan para sa mga nagpapatianod sa iyong banal na kalooban. Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, bumaba ka ngayon sa sandaling ito ng panalangin bilang banayad na balsamo na tumatagos sa bawat nakatagong sugat. Liwanagan mo ang mga bahagi ng kaluluwa kung saan ang sakit ay naging katahimikan at ang pag-asa ay tila namatay. Ipinamamanhik ko sa iyo, Espiritu ng kaaliwan, nahipan mo ng pagpapagaling kung saan may malalim na kapaguran at nagtitiwala akong ang iyong kapangyarihan ay nagpapanibago ng lahat ng bagay. Sapagkat sa Diyos walang sugat ang nananatiling walang tugon. Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang aking katawan, isang marupok na templo at madalas na may marka ng sakit, mga limitasyon at takot sa bukas. Alam mo ang bawat selula, bawat tungkulin, bawat kaguluhan na bumabagabag sa akin, bago ko pa man ito maunawaan. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mo akong pagalingin ng pisikal at ganap at nagtitiwala. Ako na ang iyong biyaya ay kumikilos kahit na hindi nakikita ng aking mga mata at hindi nararamdaman ng aking mga pandama. Inihaharap ko rin sa iyo, minamahal na Ama, ang mga sakit ng kaluluwa
na madalas na mas malalim na nagpapasakit kaysa sa katawan. Ang matagal na pag-aalala, ang hindi nalutas na kalungkutan, ang mga lumang trauma at ang mga kasalanan na nagpapabigat pa rin sa puso. Ipinamamanhik ko sa iyo na hawakan mo ang mga panloob na bahaging ito ng liwanag ng katotohanan na nagpapalaya. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin ng panloob at naniniwala ako na ang iyong habag ay mas malakas kaysa sa anumang sugat ng nakaraan. Jesus na maamo at mapagkumbaba ang puso, tingnan mo ang mga pagkakataon na inagaw ng sakit ang aking kapayapaan, ang aking tiwala at maging ang aking pananampalataya. Nang sinubukan ng panghihina ng loob na manahan at nang manghina ang pag-asa, nanatili kang tapat kahit na hindi ko napapansin. Hinihiling ko ngayon na panumbalikin mo sa akin ang katahimikan na nagmumula sa pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin mula sa takot at nagtitiwala ako na sa iyo ako makakatagpo ng ligtas na kapahingahan. Panginoon, iniukol ko ang samo na ito sa aking pamilya na madalas na tinatamaan ng direkta o hindi direkta ng bigat ng karamdaman, ng mga problemang pinansyal, ng pagkapagod sa emosyon at ng tahimik na pagkakabahabahagi na dulot ng sakit. Ibuhos mo ang iyong espiritu ng pagkakasundo at pagkakaisa sa bawat sugatang tahanan. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mong pagalingin ang aking pamilya at nagtitiwala ako na ang iyong biyaya ay nagpapanumbalik ng mga tahanan at nagpapanibago ng mga ugnayan ng may kapangyarihan at pagmamahal. Amang walang hanggan, iniaalay ko rin sa iyo ang mga suliranin sa material na lumala dahil sa sakit, ang mga pinto na tila nakasara, ang mga kakulangan sa pinagkukunan, at ang mga kawalan ng katiyakan na nag-iipon. Ikaw ang Diyos na mapagbigay na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo rin akong pagalingin mula sa mga pinansyal na pag-aalalang ito at naniniwala ako na walang nagkukulang sa sino mang umaasa sa iyong katapatan. Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kinikilala ko na maraming sakit ang nakaugnay sa mga sugat ng kasalanan, ng hindi pagpapatawad at ng pagtanggi sa biyaya, ng may pagpapakumbaba. Inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan na humihingi ng paglilinis at panloob na paglaya. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin ng espiritual at nagtitiwala akong ang iyong dugo na dumanak sa krus ay walang hanggang bukal ng bagong buhay. Espiritu Santo, turuan mo akong isabuhay ang panahong ito ng sakit o kahinaan bilang daan ng pakikiisa sa nagpapabagong krus ni Kristo. Naway hindi ko sayangin ang sakit, kundi ialay ko ito sa tahimik na pagtitiwala, kasama ng sakripisyo ng altar. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mong gawing bukal ng biyaya ang aking sakit at naniniwala akong maging ang pagdurusa sa iyong mga kamay ay nagdudulot ng kaligtasan. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya kapag nagtatagal ang mga resulta, kapag humahaba ang mga paggamot at kapag tila malayo ang tugon. Iligtas mo ako mula sa tukso ng kawalan ng pag-asa at pagbubulungan. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mo rin akong pagalingin mula sa pagkainip at kawalang pananampalataya. At nagtitiwala ako na ang iyong mga panahon ay perpekto at ang iyong mga daan ay laging matuwid. Jesus na muling nabuhay, nagwagi sa kamatayan, ipaalala mo sa akin na walang karamdaman ang may huling salita sa aking buhay. Kahit na ang pagpapagaling ay hindi dumarating tulad ng aking inaakala, alam kong iyong ginagabayan ang lahat para sa isang mas dakilang kabutihan. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin ayon sa iyong walang hanggang plano
at nagtitiwala akong ang aking buhay ay ligtas sa iyong maluwalhating mga kamay. Amang mapagpala, panibaguhin mo sa akin ang taus-pusong pagnanais sa kabanalan, upang ang paghahanap ng pagpapagaling ay hindi lamang para sa pag-alis ng sakit, kundi para sa paglago sa pananampalataya at katapatan. Naway luwalhatiin ng aking pinagaling na buhay ang iyong pangalan. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo akong pagalingin upang mas mahusay kitang mapaglingkuran, at naniniwala akong ang bawat tunay na pagpapagaling ay humahantong sa pagbabago ng puso. Espiritu ng Diyos, tatakan mo ang panalangin ito ng iyong mapayapang presensya. Inilalayo ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng pang-aapi, at lahat ng espiritual na pabigat na hindi nagmumula sa iyo. Naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa aking puso kahit bago pa ang nakikitang pagpapagaling. Kung iyong nanaisin, Panginoon, maaari mo rin akong pagalingin sa pamamagitan ng kapayapaan, at nagtitiwala akong ang iyong presensya sa sarili nito ay bukal ng saganang buhay. Panginoong Diyos, tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang lahat ng ginagawa mo na ngayon. Bagamat nakatago pa sa aking mga mata, inilalagay ko ang aking pag-asa hindi sa agarang mga tanda, kundi sa katiyakan ng iyong tapat na pag-ibig. Panginoon, kung iyong nanaisin, maaari mo kang pagalingin ng lubusan, at naniniwala ako kasama ang buong simbahan na sa iyo ay walang imposible ngayon at magpakailanman. Amen. Unang talata, Panginoon, tapat at totoong Diyos. Patuloy akong nakatayo sa iyong harapan sa panalangin ito na may pagtitiyaga, tulad ng isang nagbabantay sa pintuan ng templo na naghihintay sa pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Ang aking kaluluwa ay hindi napapagod sa paghahanap sa iyo, dahil alam nito na tanging sa iyo lamang may ganap na buhay. Kung ibig mo, Panginoon, maaari mo akong pagalingin muli sa kalaliman na ito na nagdudulot pa rin ng sakit, at nagtitiwala ako na ang iyong katapatan ang sumusuporta sa mga hindi sumusuko sa paghihintay. Ikalawang talata, Jesus, walang hanggang salita ng Ama, ikaw na nagsabing lilipas ang langit at lupa, ngunit ang iyong mga salita ay hindi lilipas. Hayaang ang katotohanan ito ay tumimo sa aking pusong may sakit. Kapag ang lahat ay tila hindi matatag, ang iyong pangako ay nananatiling matibay. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin sa pamamagitan ng lakas ng iyong salita, at naniniwala ako na ito ay buhay, mabisa, at mas matalas kaysa sa lahat ng sakit. Ikatlong talata, banal na Ama, madalas na ang karamdaman ay nagdudulot ng kalungkutan, kawalan ng pag-unawa at katahimikan sa paligid, ngunit ikaw ang Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Kahit na wala ng iba pang nakakaintindi sa aking nararamdaman, nalalaman mo ang bawat luhang inihanda sa lihim. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo rin akong pagalingin mula sa panloob na kalungkutan, at nagtitiwala ako na ang iyong presensya ay palaging kasama ng pusong nasugatan. Ika-4 na talata, Espiritu Santo, ipaalala mo sa akin na ang aking katawan at ang aking kasaysayan ay pag-aari ng Diyos at hindi ng pagkakataon. Walang anumang nangyayari sa akin ang nakaligtas sa iyong mapagbantay na tingin. Nagmamakaawa ako sa iyo na ayusin muli ang anumang hindi maayos sa akin. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin sa pinakaloob ng aking estrukturang pantao, at naniniwala ako na kayang ipanumbalik ng manlilikha ang kanyang sariling gawa. Ika-5 talata, Jesus, na nagdurusa, na kaisa ng mga nagdadala ng mabigat na krus. Tanggapin mo ang aking kasalukuyang mga limitasyon, ay mga bagay na hindi ko na magawa, ang mga pagkawala na nagpapalungkot sa akin. Turuan mo akong iugnay ang aking kahinaan sa iyong mapagmahal na pagsunod sa Ama. Panginoon, kung ibig mo,
maaari mo akong pagalingin kahit sa pamamagitan ng kahinaan at nagtitiwala ako na ang iyong kapangyarihan ay nahahayag sa mga bagay na maliit. Ika-11 talata, Panginoon. Pagalingin mo rin ako mula sa paghahambing, mula sa tukso na tingnan ang buhay ng iba at magtanong kung bakit iba ang sa akin. Turuan mo akong isabuhay ang aking sariling kasaysayan sa iyong harapan. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin mula sa pagkabalisa ng puso at naniniwala ako na ang bawat landas ay humahantong sa kabanalan kapag isinabuhay sa iyo. Ika-12 talata, Espiritu ng Karunungan. Tulungan mo akong maunawaan kung ano ang nais ituro sa akin ng karamdamang ito. Nang walang paghihimagsik, nang walang panloob na pagsasara, naway lumago ako sa kababaang loob, pasensya at pagtitiwala. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin habang tinuturuan mo ako sa loob at nagtitiwala ako na ang iyong mga aral ay palaging pagpapahayag ng pag-ibig. Ika-13 talata, Ama ng walang hanggang kabutihan. Panibaguhin mo ang aking pag-asa sa buhay na walang hanggan, kung saan ang bawat luha ay papahirin at ang bawat sakit ay matatapos. Hayaang ang katiyakang ito ang magpaliwanag sa kasalukuyan at magpatatag sa aking paglalakbay. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin na sa panahong ito at naniniwala ako na gumaling man o hindi, ang aking buhay ay nakalagak sa iyo. Ika-14 talata, Maluwalhating Jesus. Maghari ka sa lahat ng hindi ko pa nauunawaan, sa mahahabang proseso at sa mga sagot na hindi pa dumarating. Naway manatiling nakadaong sa iyo ang aking puso. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin sa iyong perpektong oras at nagtitiwala ako na ang iyong kalooban ay palaging mapagmahal at matuwid. Ika-15 talata, Panginoong Diyos. Iniaalay ko sa iyo muli ang aking katawan, kaluluwa at espiritu na binabago ang pagsusumamo na ito ng may pagtitiwala ng isang anak. Tanggapin mo ang panalangin ito bilang isang kaaya-ayang insenso na umaakyat sa iyo. Panginoon, kung ibig mo, maaari mo akong pagalingin ng ganap at naniniwala ako nang may matibay na pananampalataya na sa iyo ay walang imposible, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. Ngayon, minamahal na kapatid, pagkatapos ng sagradong oras na ito ng panalangin, manatili pa sandali sa pagninilay at hayaang patuloy na kumilos ang biyaya ng Diyos sa iyong puso. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong kaluluwa, kung sa anumang paraan nahipo nito ang iyong sakit, nagpabago sa iyong pag-asa, o nagpatibay sa iyong pananampalataya, hinihiling ko sa iyo nang may kapayakan at pagmamalasakit pastoral na pindutin ang like, gusto button. Ang kilos na ito, bagamat simple, ay nagiging isang gawa ng espiritual na kawang gawa sapagkat nakatutulong ito upang maabot ng panalangin ito ang iba pang buhay na nangangailangan din ng aliw, pagpapagaling at pag-asa. Hinihiling ko rin sa iyo na ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga miyembro ng pamilya, kaibigan, prayer groups at sa iyong mga social media accounts. Maraming kaluluwa ang tahimik na nasasaktan, nagdadala ng mga nakatagong sakit at ang isang panalangin ipinadala sa tamang oras ay maaaring maging instrumento ng pangangalaga ng Diyos. Sa pagbabahagi, nagiging katuwang ka sa gawain ng Diyos na nagpapahintulot sa salitang ito ng pananampalataya na makarating sa lugar na marahil ay hindi mo maaabot ng pisikal. Inanyayahan kita ng may bukas na puso na isulat sa mga komento ang iyong prayer request, kahilingan sa panalangin. Ipakita dito ng may kalayaan at pagtitiwala ang pangalan ng taong may sakit, ang mahirap na sitwasyon, ang sakit ng pamilya, o ang pangangailangang nagpapabigat sa iyong buhay. Ang komunidad na ito ay hindi isang walang laman na espasyo, kundi isang espiritual na altar
kung saan tayo ay namamagitan para sa isa't isa sa harapan ng Panginoon. Kung nais mo isulat bilang tanda ng pananampalataya at pagsuko, Panginoon, sa oras na ito ako ay humihingi ng isang milagro. Kung hindi ka pa bahagi ng channel na ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-activate ang mga notifikasyon. Sa paggawa nito, sinisiguro mong ang mga bagong panalangin, sandali ng pamamagitan at mga salita ng pagpapalakas ay darating sa iyo araw-araw na sumusuporta sa iyong espiritual na paglalakbay. Ang channel na ito ay hindi lamang isang espasyo ng mga video, kundi isang espiritual na kanlungan, isang tunay na permanenteng tolda ng panalangin kung saan araw-araw ay inilalagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Manatiling matatag. Tapat ang Diyos kahit na ang lahat ay tila tahimik. Nakikita niya ang dinadala mo sa iyong puso, alam niya ang iyong mga luha at hindi niya kailanman iniiwan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Patuloy na manalangin, patuloy na maghintay, patuloy na maniwala. Ang huling salita ay hindi kailanman sa sakit, kundi sa pag-ibig ng Diyos. At kaya, nang may pananampalatayang binago at buhay na pag-asa, sabay-sabay tayong nagpapahayag. Tayo ay nagtipon at laging magtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.